Dalaygo ng buhi nga Dios mga igsoon. Kalami sa kape ni ining kabuntagon karon. Kung di naga-enjoy ta sa usa ka lugar, kung di ang ginatawag namo ni sa akong pamilya o sa akong asawa nga retirement place. Usa ka lugar nga bugnaw, dagan mga tanom-tanom sama nining nasa likod nato. Usa ka bayabas dagang bunga, gani nakapang-harvest pa mi ni ani, nakapang-balot-balot pa mi. Din sa ubang mga tanom pa, no, naka-atiman ta. Although isa ka tulog na lang ta dire kay manguli na pud mi sa among lugar kung diin asa ang present address. Subat pasalamat ta sa Ginoo tong pinag-enjoy ta, no. Mo nang napakadindot sa usa ka pamilya nga naang kalinaw mag-enjoy habang nagpabakasyon man na, mapatrabaho, mag-enjoy gid mo. But bisag nag-enjoy ta sa dapit, kung diin ta, ginatawag na ko ni sa ako sarili, usa ka promisa, land of promise, no? Kasi ang akong vision nga pag-retire ko, mag-enjoy ko diring dapit ta. So, kung kita tinuod nga born again Christian mga igsoon, usa ka matuod nga anak sa Dios, bisag asa tadalon niya, bisag asa tadalon nga sitwasyon dapit, so dili nagundang ditong atong pagkakristohanon. Kung naabtan ta sa Domingo, dapat makita ta sa panimalay sa Dios bisag asa ta nga lugar. O sama po sa atong naandan, nagasirta sa pulong sa Dios, pinaagi nining video later on, upload nato ni sa YouTube aron makita sa uban o maka-share ta sa pulong sa Dios. O karon nagapadayon, no, ang atong pag-share sa pulong sa Dios, pagtuon ining Biblia. Kasi pinaagi ni ining pagtuon sa Biblia, dili lang ni makahatag sa atong knowledge, wisdom, but kini usab makahatag sa atong kagawasan. So mao ni ang basihan, you have a conviction, no? Dapat ang Holy Spirit, no, mag-dictate sa ato isip ko sa kakristohanon nga magapadayon gyud. No, dili pwede nga kristohanon ka wala man lang ta abli-abli sa Biblia, dili lang ta nag-abli, but tun-an nato kung unsa ang naa, no, naa sa Biblia. So karon ang atong topic nasa 2 Corinthians chapter 3 verses, no, 1 to 6. Basahon nako, then i-explain nako later on. Ingon dinhi sa 2 Corinthians chapter 3 verses 1 to 6. Are we beginning to commend ourselves again? Or do we need, like some people, letters of recommendation to you or from you? You yourself are our letter, writes on our hearts, known and ready by everyone. You show that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone but on tablets of human hearts. Such confidence we have through Christ before God, not that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves, but our competence comes from God. He has made us competent as ministers of a new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Hallelujah! Dalaygo ng buhi nga Dios makiugsuonan. Kabalo ka may igsuon, kining gibasa nato karon sa unang kaduhang Korinto kapitulo 3 mga bersikulo 1 to 6 o 2 Corinthians chapter 3 verses 1 to 6.
nga some false teachers, no, naga-question sa authority ni Paul, no. Gi-question niya ang authority ni Paul og ang iyang credibility, no. Credibility as a pastor, sabihin natin, as a preacher. Sa panahon kasi, sa unang panahon, sa early church, no, during the time of Paul, sa diyang nag-travel ang mga teacher, preachers, ang mga religious leaders, aduna sila'y palagi dalang papel ba, mabitaw ng Berean that time, no, Berean people, ang mga taga-Berea, gi-confirm nila ang mga preaching ni Paul kung talagang according to the scriptures, no, gi-open nila ang Biblia na ang scripture nila, kung talaga bang naisulat sa Biblia ang mga gipanulti ni Paul o sa scriptures. That's why during the time of Paul kasi, pag ikaw mudayo sa usa ka lugar na kay dala-dala nga letter of recommendation gani sa unang panahon, madumduman ako sa mga pari sa mga island, maabot dito na dala nga papel, bisag ang sa pulis sa una pisim dala sila, bisag sa literal nga secular nga mundo, pag mo report ka sa lugar na ako'y appointment order, na ako'y letter order, parang ganun ba, napatunay nga na-assign ko dire, gipadala ko dinhi, parang ganun. Kahit ang mga pari noon ganun din, pag mabot sa usa ka liblib nga mga taon para mahimo nga magpari dito, ganun din po ang sa panahon nga naga-preach, naga-ikot si Paul, pangitaan sa letter of commendation, no, may dala to prove their authority, to prove nga authorized siya mag-share sa word of God o sa badya nga mangulo sa usa ka simbahan. That's why some people in the Corinth, no, sa Corinto, wanted Paul to show, no, kailangan na magpakita sa usa ka letters para i-validate ang iyang ministry sama sa secular karon. Tinod ba nga pastor ka? Asa ka nagagraduate? Asa imong certificate? Parang ato ba secular? Asa ang diploma nimo? Certificate of acknowledgement ba na? Certificate of completion? Parang ganon. Nahumang ka ni ana. But ingon pa ni Paul, the Corinthians believers themselves, ingon pa niya, were the proof of his ministry. So, ang tao mismo ang magpatunay, no, kung unsa ang no, ang unsa ang makita nimo, mabasa nimo sa tao mo ang patunay sa akong ministry, wa nay papel-papel. Kasi sa kalibutan ing anak ko. Kining passage mga igsoon sa 2 Corinthians chapter 3 verses 1 to 6. Teaches that God calls ministers, no? Changed lives are the proof, and Holy Spirit gives true life and transformation. Alam nyo, nalang ko'y tulo kabahin, no? Natay tatlo kabahin din Una, true ministry is proven by changed lives. Mabasa na to ni sa verses 1 to 3. Nga, ngayon pa ni Paul, you are our leader. Basahon na to para klaro. Sa 1 to 3. Ngayon diya din i-direct na ko sa to. You yourselves are our leader, written on our hearts, known and read by everyone. You show that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. So, klaro, no? Ingon pa ni Paul, kamo, ang letra, dili kailangan og sulat nga sama sa usa ka ink nga mabasa sa papel,
nga masulat sa tablet sa kinaraan sa una sa panahon ni Moses nga ang 10 Commandments gisulat sa tablets. So mga igsoon, ang tao dili makita pinaagi sa sulat ang tinuod yun. Makita sa tao si Kristo through transformed believers. So kita, for example, ako, living testimony. Kung sige ko adto-adtog simbahan, naga-Bible study, naga-participate sa tanan buluhaton diya sa simbahan sa Dios. But wala ko na born again, meaning to say 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ Jesus, he's a new creation, a created man, the old has gone, the new has come. Meaning to say, dapat may ma-change ako. Kung wala na naitabo, kung dati palahubog ko, karong palahubog yapon ko, anong patunay na talagang may pruweba, no? Ang ministry sa usa ka pastor? Papel lang ba siya? Tuod, may diploma siya, may papel ng ana, may bulaton ng ana, pero walay nagbago siya membro. So useless mga igsoon. Mo nang ibig sabihin ni Paul din ang pinaka the best, the greatest testimony of ministry is change lives mga igsoon. Dili title or popularity. Dili lang kahit sikat ka diha, magaling ka magsalita, kung walang nagbago sa imuha, pastor ka nga, preacher ka nga, pero may sideline ka nga mga illegal diha. So useless. Wala nimo gitudloan og sakto. Walay repentance, no? Wala nagatudlo og langit og impierno. So useless mga igsoon. Ang kinabuhi niya sa una nga dili pa siya Kristohanon, mao gyapon nga na Kristohanon siya, walay nagbago. So useless. So mga igsoon, kung hatagan nato ni og aplikasyon sa atong kinabuhi, our lives kailangan makita si Jesucristo sa atong kinabuhi. Mahimo kitang suga nga nagailaw, sama kita sa asin nga nagatimpla ni ining kalibutan nga si Kristo, ikinabuhi nato si Kristo. Ang usa ka pastor o ang usa ka believer is known by spiritual fruit. Sample ko lang ang pastor kasi kung basahon manggod nimo ang Bible passage about sa preaching ni Paul nga gipangitaan sa credibility, credentials, parang ganon. Ang usa ka pastor, ang usa ang usa ka believer dapat mahibaw-an is known by spiritual fruit. May bunga gyud na siya. Sama sa usa ka Bible mga igsoon. Kahit nakasira kining Biblia, kini naka-close ning Biblia, kahit wala ni not necessary nga kailangan i-open nato ning Biblia dala-dalahon. Ang tao magabasa siya sa atong kinabuhi matag adlaw. Mo to'y pinaka-prueba mga igsoon, the transform lives, no? Ang pagkausab sa atong kinabuhi. Ikaduha, ingon ni Paul sa tubag niya, our sufficiency comes from God. Nasulat kini sa verse sa gibasa nato ganiya sa verse 4 to 5. Ingon niya, ang among sufficiente, no? Ang among satisfaction gikan sa Dios, dili sa tao. So ingon niya diri sa 4:5, ingon niya, such confidence we have through Christ before God, not that we are competent in ourselves to claim anything that ourselves, but our competence comes from God. Competence sa NIV versions, pero sa King James version ni, no? Sufficiency, no? Ang atong satisfaction, ang atong katagbawan diha lamang sa Ginoo. Paul admitted not that we are sufficient of ourselves, no? But gikan sa Ginoo, meaning ang
ang usa ka ministry, unsa man nga bagay nga ministry, maging deacon ka, maging pastor ka, mga igsoon unsa ba, etc. Ministry, bisan pag magaling ka maggitara, ministry is not by personal ability alone. Ang imong strength, wisdom, ang success, no, gikan tanan sa Dios, mga igsoon. Mo nang ibig sabihin ni Paul din eh. So meaning to say, do not depend only on education, mga igsoon, dahil edukado ka, may pinag-aralan ka, talent or experience. Kailangan mo depende ta on God, no? Dili sa Dios. Kada adlaw diha ta nakadepende sa Dios. Kay giingon bisag ang pastor manggani, dili porket marunong ka na magsalita, mag-elaborate, may pinag-aralan ka, kasi yun ang mindset ng iba eh. Pwede ka na magpastor, galing-galing mong magsalita, magbulatik, so hindi ganun, mga kapatid. Jeremiah chapter 3 verse 15, unsay giingon dito? I give you the pastor nagikan sa akong kasing-kasing to lead you knowledge and wisdom sa NIV, pero sa King James Version ingon niya to feed you, pakaunon ka knowledge and wisdom. Wala maghatag kog pastor tong gikan sa Ateneo, gikan sa UP, cum laude man niya, cum laude, kay para maniwala kayo. Walang ganun, mga kapatid. Ang Diyos ngayon nagahatag ko regardless of status o ano siya. Unang magtaka ka, so na sa kalibutan magkaroon ng comparison. Unsa man lang ni si pastor, yung naging pastor man, pero paistorya. Mas maayo pa siya manambag kaysa abogado. Kasi wisdom from God ang iya ginakuha. So yung ana, manang magtaka ka, di nato pwede questionon kung gaano kakuha ng Diyos. Bisag ako, dili ko kaingon, magaling ka na magsalita, magpastor ako, no. Ang qualification, Ginoo lamang ang tinuod nga magtuboy sa ato, akong asa tayo matang. Ikatulo, mga igsoon. We are ministers of the new covenant. Verse 6, Paul compared the letter, no? Ang usa ka sulat, usa ka litra, usa ka balaod nga walay transformasyon, walay kausaban, walay changes, useless. May sulat nga pero walang transform lives. Pero ang Espiritu, the Holy Spirit, giving life, mga igsoon. Tungod kay ang balaod exposes sin, but the Spirit transform the heart, mga igsoon. So mo nang ibig sabihin ni Paul, hindi dahil may sulat ing ana qualified, hindi ganun. Ang balaang Espiritu ang nagapatandog sa ato mo'y nagaut-kut-kut sa atong kasing-kasing kung sa dapat ang atong ikinabuhi sa matag adlaw. Kasi gikan na sa Dios wisdom. So mga igsoon, a born again Christian o a Christianity is not just rules and religions, no? Ang pagiging Kristohanon dili lang sa palaod og relihiyon adiri. Kaya mali ang claim nga kami lang maliligtas, kami lang ang tama. Walang ganun. It's Jesus. Si Hesus Kristo lamang ang kaluwasan, walay relihiyon. Kung ikaw nangayo ka pa sa iluan, gi-admit nimo that we all appeal ka sa Romans chapter 3 verse 23, that we are all have sinned and fall short of glory of God, nga kita makasasala, ikaw kitang tanan. Kung ni-appeal ka ni ana, gi-accept nimo nga ikaw nakasala og nawadaan sa himaya sa Dios, og sunod ni ana dawaton si Hesus Kristo. John 1 chapter 1 verse 12. Kung kinsa lamang katong mudawat kay Hesus Kristo nga iyang Diyos ug manluluwas, siya lamang ang gihatagan og katungod nga iyang anak. Nga naman, kasi sa John chapter 14 verse 6 ingon niya, I am the way, the truth, and the life. Walay makaadto sa maan pinaagi nako ni Hesus Kristo. So dapat dawaton nato si Kristo para adunay ta kaluwasan, mo nay tinuod. Then after that, magkinabuhi ta nga Kristohanon. Palihukon nato ang balang espiritu nga may magbago sa ato, diya nimo makita ang breakthrough, mga igsoon, no? So ang kinabuhing Kristohanon, it is a living relationship with Christ through the Holy Spirit. Ang pinaka-importante nga lesson ni ini, igsoon, ang relihiyon dili makaluwas gyud. Dili makaluwas ang relihiyos.
si Jesucristo lamang sama sa giingon nako sa Juan kapitulo 14 bersikulo 6. Ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ug ako ang kaluwasan. Walay makaadto sa Amahan kung dili pinaagi kanako. Hallelujah. Dalaygon ang buhi nga Dios mga igsoon.